in which integrity is very important when it comes to disseminating information. And that kind of value is not something na makikita mo pa sa mainstream media. At nakakalungkot dahil mas nagiging reliable ang ating mga vloggers kaysa ating mga professionals. At pangalawa, I would like also to thank the people here na nandito sa Liwasang Bonifacio. To be honest, it breaks my heart to see these people. Sana kung mayaman lang ako, I will make sure na hindi sila, na sila ay nasa maayos na kalagayan, especially ngayon na umuulan. Ako po ay laking mahirap. Ang tatay ko po ay isang construction worker. Hindi po kami contractor. Construction worker. Samantalang ang nanay ko po ay kahit utusan po siya ng buong sitio namin. Kaya ramdam ko po kapag may mga taong salat sa buhay dahil pinagdaanan po namin na hindi kumain ng 3 beses sa isang araw. So it really breaks my heart. Sana dumating ang araw na maging kontratista tayo! Yes! At magnanakaw tayo! Wag! Wag! Hindi pala. Magiging Robin Hood sana ako, kaya lang parang mali din. You know? The end does not justify the means. Kaya natutuwa at nalulungkot ako sa mga taong nandito kasi nakikita ko kung gaano kahirap ang buhay sa Pilipinas. At lalong nagagalit ako kasi nakikita ko sa Senate hearing yung pagmumukha ni Risa Ontiveros. Yes, she took part of the investigation, she took part of the Senate hearing, but she only mentioned and she only focuses the timeline from 2016 to 2022. Alam mo, pa-shout out kay Risa Ontiveros. Girl, retokada na nga yung mukha mo. Tumanda ka na dyan sa Senado, selective pa rin ang hustisya mo. Alam mo, nakakagalit kasi ewan ko, parang nag-develop yata ako ng personal hate kay Risa Ontiveros kasi every time naririnig ko yung boses niya, naririndi ako. The hypocrisy of that senator. Parang kapag nagsalita siya, parang ang linis niya. But when you try to trace back her performance, ang dumi at napaka-incompetent, napaka-selective ng sense of justice ng ating senadorang si Risa Ontiveros. At napansin ko rin, you know, the son of Saldico issued a statement. I thought it was a fake news, but then it was true. Nagalit siya sa tatay niya and is not aligned with what, you know, kung anong ginawa ng tatay niya. Ito lang ang ipapaalala ko sa Pilipino. Let's not get distracted. And let's make sure that the rage that we are feeling, that the rage na meron tayo dahil ninakawan tayo, dapat patuloy na umapoy at umapoy at umapoy kahit walang lighter. Kasi yung ginagawa nila, you know, with Saldico-san, denouncing his father, for me, it's like breadcrumbing. You know, binibigyan nila tayo ng pakonte-konteng konsuelo. Pakonsuelo, just to appease the public. Pero lagi nating tatandaan, ang focus natin ay ang ulo ng korupsyon. Si Marcos Jr. at si Martin Romualdez, kasama ng mga alipores nila sa Senado at sa Kongreso. Kaya sa mga aking mga kapwa Pilipino, marami akong followers actually, at napapasalamat ako sa kanila. Marami sa kanila ay nagpahayag na sila ay disappointed, nawawala ng pag-asa. Ito lang masasabi ko at ito ang huling sasabihin ko. Do not lose hope. Dahil kami dito sa ground, ay gagawin namin ang lahat upang manalo ang taong bayan. At mananalo tayo. Failing is
by the government type of plunder. Kaya huwag kayong mawawala ng pag-asa. Mag-ingay sa social media. Let the corruption trend, let their underperformance trend on social media makilahok. At panghuli, hindi ko man maibigay sa inyo ang detalye, pero magmasid kayo. There will be signs for the one time, big time. At kapag nakita nyo na yon, larga na. Kalat ka rin ang mga buhaya. Okay, ayun naman, pakinggan po natin ang panig ng ating kasamahan, retired Colonel Betran. Ito ay panawagan ko lang, panawagan ko sa lahat ng Pilipino na lumalaban sa korupsyon para baguhin ang ating bansa. Panawagan ko sa lahat ng mga nakikinig sa buong mundo, kasama na yung mga OFW, na sana ay magkaisa tayo. Malapit na natin makamit ang tagumpay. Huwag lang tayo magsawa, mag-sacrifice lang tayo. Sacrifice lang tayo. At ang Panginoon sa atin ay nakasubaybay sa atin at ibibigay sa atin ang ating kahilingan na tutuldukan natin ang korupsyon sa Pilipinas. Ibigay lang sa atin, tutuldukan natin. Pati na rin yung mga komunista na ginagamit ng administrasyon. Alam niyo yung nangyari sa Mindiola? Para hindi makapasok yung tunay na nagrarally, inunahan na tayo ng mga partido komunista na utos ng ating Pangulo through Makabayan Black. Ganon kademonyo, Ganon kademonyo ang ating administration. Ginagamit nila ang kapulisan, kasundaluhan sa kawalang iya nila. Wala lang magawa ang ating mga kasamang pulis at saka kasamang kasundaluhan dahil mayroon silang sinusunod na pinuno. Pero bago ang lahat yan ay gusto kong panawagan lahat ng mga kababayang Pilipino dito na narito sa Liwasang Bonifacio, lalo na yung mga nasa tabi-tabi, ay pinapanawagan ko kayo para makamit ninyo. At pagkatapos nito ay magbibigay kami ng konting ayuda lang, pero may kasunod pa yan. Sa totoo lang mga kababayan ko, sabi ni Amor ay hindi niya nasusubukan, minsan ay hindi niya nasubukan kumain ng isang araw. Tulad ko rin siya. Tulad rin ako siya ng Upay Maguindanao na talagang minsan wala kami makain. Kaya kayo, kadamay namin kayo. Yung kahirapan nyo na nakikita ko ngayon, pinagdaanan ko yan. So dapat makinig kayo sa aming panawagan. Kung tayo ay magtatagumpay, kayo ang isang uunahin namin ang inyong katayuan sa buhay. Okay, palakpak naman dyan. Tandaan yan. Hindi na nanako si Colonel Betran. Gagawin ni Colonel Betran yan para sa mga kababayan nating mahihirap. Ibigay lang sa atin ng Panginoon ang ating hinihiling na baguhin. Kasi piruin nyo, nakikita nyo kayo sa cemetery, billion of pesos na wala. Tapos kayo naghihirap. Mga tarantado talaga sila. Tandaan nyo, pinagdaanan ko ang pinagdaanan nyo. Sikap lang, sikap. Pero huwag lang sikap kumuha ng bata. Wala ka makain. Sikap pa rin ang sipon ng bata.